Magandang araw at magandang buhay, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Sa lahat po ng nagtatanong sa akin patungkol po sa update sa Universal Social Pension, ito po ang latest update na dapat po nating malaman. At kindly take note po sa mapapakinggan ninyo. Ang balitang ito ay galing po courtesy sa DZMM Teleradyo. Pakinggan po natin lahat-lahat at kunin po natin ang importanteng mga balita na dapat po nating malaman bilang isang senior citizens. And by the way, ang Universal Social Pension ay pension po ito sa lahat. Walang pinipiling estado ng buhay as long as you are senior citizens. You are 60 years old and above. And if you wanted to know about the lot of details na kailangan niyo pong malaman, heto po, inyo pong pakinggan. Hi, magandang umaga po. Magandang umaga, Christian at Victoria at sa lahat ng mga tagapakinig ng DZMM Teleradyo. Salamat po. Maraming salamat, sir. Sir, gaano ba kahalaga itong isinusulong na Universal Social Pension Bill? Tama po sa Kamara ito, no? At ang rekomendasyon ay 1,000 monthly pension for indigent and non-indigent senior citizens? Hindi po exactly ganyan. Umattend po ako nung 6 regular meeting ng House Committee on Senior Citizen at ang napagdesisyonan ng committee ay para lang masimulan na ay magbibigay sila ng 500 na universal pension para sa mga non-indigent. At may panukala sila na itatas ito ng 250 for the next 2 years para pumantay ng 1,000 doon sa mga current na nakakatanggap ng 1,000 na mga indigents. Okay. So sa ngayon po, yung mga indigent, 1,000 ang natatanggap. Opo. Yung non-indigent, ang proposal, Wala. Wala sila natatanggap. Ang proposal po ay ang napagkasunduan kasi sabi raw ng DBM walang pera. Pero hindi kami naniniwala na walang pera ang gobyerno eh. Ang daming winawaldas, ang daming ninanakaw ng mga kurakot, tapos bilyon-bilyon, trilyon. Sasabihin nila walang pera para sa mga seniors. Ang napagkasunduan po nila ay bigay na lang daw muna ang 500 dahil yun daw ang sinasabi ng DBM na available. So ngayon ay nasa Appropriations Committee na po para aksyonan nila yung rekomendasyon na 500 and then with additional 250 per year for the next 2 years para pumantay ng 1,000. Pero hindi po kami nawawalan ng pag-asa dahil sa Senado ay pinag-uusapan din po ito. Opo. At may mga panukala sa Senado, yung iba pa nga sa mga ibang senador ay 1,500 ang proposal nila. So sana kung magsasalubong ang 500 at 1,500 baka sakaling maka 1,000 tayo, no? Oo. Bagamat magiging masaya na rin kami, hindi pa rin po sapat yung 1,000 na yan na ibibigay sa mga nakatatanda nating mga senior citizens. Opo. Ang liit nung sir, nung 250 increase per year for the next 2 years, even yung 500 na base Considering na pataas ng pataas din ang presyo ng bilihin. Yan nga po ang nakakatuwa kasi diyan mo makikita kung anong klaseng prioridad meron ng ating mga politika, ang ating mga namumuno, ang ating mga representante sa Kamara. Dahil po yung 500 na yan na unang binigay, kopong-kopong pa, 2011 pa yata yun, ang dating pangako ay dapat yearly i-review yan at iaangat depende sa ekonomiya at saka sa pangangailangan. Pero ngayon yung 500 na panimula, ewan ko kung anong klaseng economic analysis meron ng ating mga mambabatas, pero pinapakita lamang na hindi talaga totoong prioridad ang mga senior citizen. Lalong-lalo na nung last Congress na kung saan inaprubahan na ito ng lower house pero yung Senado hindi kami pinansin. Ano po ang para po sa inyo, Sir Floro, ano ba ang mas ideal na halaga ng pension na dapat natatanggap po ng ating seniors? Kasi considering nga po na may gantong sitwasyon na ang taas po ng presyo ng bilihin and yung iba po sa ating mga seniors may mga iba pang pinagkakagastusan lalo na po mga gamot. Pinakamahalaga po ang gamot. Alam nyo, meron pong study itong isang grupo na pinupundohan ng Australian government, yung Spring Study, no? Social Protection and Inclusion Study.
ang sinasabi nila, on the average, dapat ang baseline ay nasa 3,500. Naku po, ang layo. At gumawa po sila ng sensitivity analysis at sinasabi ng study na ito na sa totoo lang kayang bayaran ng gobyerno natin. Maski na 3,500 ang ibigay sa mga seniors bilang pensyon. Pero hindi naman nila yata pinapansin yung pag-aaral na yun. Ito po ay kinomisyon in cooperation with DSWD at mukhang hindi po pinapublicize ang study na ito. Pero nakita ko po yung report at naka-attend ako sa isang presentation at ayon sa kanilang pag-aaral ay pwedeng gawing benchmark ang 3,500 at ito ay pumapantay lamang sa mga ibang pension na social pension ng mga senior citizens sa mga ibang countries. At nakakahiya nga dahil Timor-Leste, talo pa tayo. Bagong bansa lang yan. Ano pong status ng itong bill nitong sa Universal Social Pension sa Kongreso, sir? Well, sa lower house po ay sa committee level ay nag-approve na sila at nire-refer na nila ito sa Appropriations Committee for funding pero 500 pa rin po. So, sa ganang akin ay hindi na po kami nakipagtalo kasi hindi naman po kami makakagawa ng desisyon. Ang sa akin lang po ay masibulan man lang lamang itong programa na to at siguro ay aamyendahan na lang at kikilusan na lang hanggang makarating tayo sa mga mas matitinong mambabatas at mas mapagmahal na mga mambabatas at bibigyan tayo ng mas mataas na pensyon. Opo. Sir Floro, yung 1,000, yung 500 at even yung 1,000, ano lang ba ang mabibili mo doon as a senior citizen? Kung nag-uusap nga kami mga senior citizens na mga kasama ko at pinag-uusapan namin magkano ba ang monthly expenses mo sa maintenance drugs lang. Yun lang pang high blood, pang mataas na sugar, pang mataas na fat. Nagre-range na po ito sa 3,000 to 4,000. Napakalaki. So pambili lang ng gamot, hindi na po sapat yan. Ang dami pong pinapangako ng gobyerno, may mga yakap-yakap tayo. Sana ay maisakatuparan ng maayos yun para yung mga social protection programs na yan ay makatotohanan na maimplementa at mapakinabangan ng higit na mga nangangailangan. Kasi ang isa pong kritisismo natin sa existing social pension ay yung kanilang targeting system ay hindi maayos. May mga nakikinabang dyan na hindi karapat-dapat, may mga makakapal na mukha dyan na tumatanggap ng pension maski hindi sila dapat kasama sa lista dahil lang sa palakasan na pangyayari nung unang naglista ng mga pensioners. Opo. At tama ba, sir, na paano kala din na magbigay ng updated mandatory discount at VAT exemption sa basic goods, healthcare services, transportation para po sa senior citizens? May mga proposal po na amyendahan yung RA 9994 at palawakin ang mga benepisyo na natatanggap ng mga senior citizens. Pero alam nyo, maski palawakin nila ng palawakin yan, hindi naman po nai-implementa yan ng maayos. Marami pong mga negosyante makakapal ang muka, ini-ignore po nila yung batas na yan. At wala naman pong penal provision yung batas at wala namang makukulong sa hindi pagsunod dyan. So kung umikot po kayo at subukan nyo magsama ng isang nakatatanda, iba-iba po ang calculation at computation na ginagawa ng mga establishmento. Pero maski na anong sumbong namin, wala namang makukulong dyan, wala namang nakakasuhan dahil yung batas po ay kulang sa ngipin. At ang National Commission of Senior Citizens po ay wala namang police power. Kaya nga ang rekomendasyon ko po ay dapat amyendahan yung batas ng National Commission of Senior Citizens, bigyan sila ng quasi-judicial authority para makapagpakulong tayo at makapagpasara tayo ng mga establishmento na hindi tumutupad sa batas tungkol sa discount. Dahil pinapaasa lang po kami mga senior. At higit na nakakasama, yung mga TikTokers na yan, yung mga content creators na yan na gumagawa ng mga peking fake news, pinapaasa kami na kung ano-ano mga sinasabing may matatanggap ng mga senior, sa totoo po, wala pa pong batas.
At ang dami nag-agree dito sa natin sa mga viewers natin ngayon, partner, mga naikinig din po siguro ng mga seniors Sir Floro. Ano lang din po ang siguro komento po ninyo kasi recently may nilabas po ang Organization for Economic Cooperation and Development. May suggestion sila sa Pilipinas na alisin na rin daw po yung VAT exemption sa mga seniors para daw po masolusyonan yung problema natin sa mataas na utang ng bansa. Yun na nga lang po ang maitutulong nila sa mga seniors. Wala man lang paggalang sa matagal na panahon na pinaglingkod ng mga seniors sa ating gobyerno, sa ating bansa. Kami naman po ay nagtrabaho buhat nung kami malalakas pa. Yung pension na yan ay makatarungan lamang na ibigay. Kung yung mga mas maliliit pa at mas mahihina na bansa ay nakakapagbigay ng pensyon, bakit tayo babawasan? Hindi ba nakakahiya yun? Kung walang pagkalinga sa nakatatanda ang isang bansa, ay walang matinong moral na pundasyon ang isang bansa kapag kaganyan. Ang ganda nun, ang gandang punto nun. Yes. Kung walang pagkalinga sa nakatatanda, walang moral. Ano nga yung uli, sir? Walang moral Walang moral foundation po. Oo. Considering na lahat tayo doon din naman papunta, Yes. hindi ba? Kaya importante na kung ano yung mga sinusulong ngayon, papakinabangan din ito ng future generation lahat kasi tayo tatanda. Sir Floro, ano po ang estado sa Senado? May nakakausap po ba kayo mula sa mga senador para po maipush ito? Kasi nabanggit po ninyo sa lower house, kahit papaano merong pag-usad, pero sa Senado parang medyo maalat pa eh. Marami naman pong mga panukala doon. Unfortunately po ay hindi naman po ako naiimbitahan sa mga hearing doon. Pero nananalig ako sa mga panukala na nandun at pinag-uusapan. Medyo hindi ho kasi ako masayang pumunta doon dahil masama loob ko sa mga senador. Pinabayaan nila kami nung last Congress. So anyway, meron ding mga proposal doon at actually gaya ng sinabi ko, may mga mas mataas pa nga yung rate na gusto nilang ibigay. At may mga iba pang mga panukala doon na on top of that ay magbibigay ng 1,000 na support para pambili ng medical assistance, pambili ng mga gamot. Sana ay magawa yun sa Senado at pag nagkaroon ng bicameral conference committee ay mapag-usapan ng mas matino. Sir Floro, maraming salamat po. Kaisa niyo po kami Yes. sa pagdasal na sana ay umusad naman po ito. Both sa House, sa Senate. Ilang kongreso na po yan, ma'am. Oo nga po. 2016 pa, pinag-uusapan na yan. Nung 10 years na. Isang dekada na. buhat nung maging senior ako nung 2020, 6 years na rin po ako nag-aantay. How much more yung mga mas nauna pa sa akin. Opo. Oo nga po. Sana konsiderasyon naman mula sa At nakakasama po ng loob yung mga panlolokong ginagawa ng mga TikTokers at sa mga content creators na pinapaasa kami sa wala. At napapagod po akong kapapaliwanag sa mga kasenyor ko kung pwede lang tumigil na yung mga content creator na yan na gusto lamang kumita ng mga likes, makahagap, makakolekta ng mga thumbs up. Tigilan nyo na po yung panloloko nyo sa mga nakatatanda, maawa kayo sa amin. Konsensya naman ang ating pairalin sa ganyan. Sir Floro, maraming salamat po at happy weekend po. Salamat, sir. Till next time Maraming po. salamat po sa pagkakataon na ito at binabati ko lahat ng mga seniors. Tuloy ang laban, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Tuloy ang laban. Thank Salamat you, po. sir. Yan po si Sir Floro Francisco, Founding President ang Seniors Association Incorporated at spokesperson ng Aksyon para sa Pensyon Coalition. At yun po ang latest update patungkol po sa Universal Social Pension. At sabi po ng napakinggan natin kanina, laban po tayo, huwag po tayo mawalan ng pag-asa dahil ang isinusulong na ito ay para po sa inyong kapakanan na para po mabigyan po kayo ng bagong benepisyo galing po sa ating gobyerno. At hanggang sa muli po nating pagkikita na marami pa akong mga iba-vlog dito ng mga dapat ninyong malaman na mga balita na ang focus is mga senior citizens. See you again. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Bye-bye.